Well, welcome sa isa na namang edisyon ng Nuki Reacts. Yes, we're back. Tapos na ang panaginip ng Canada. Balik tayo sa realidad ng Pilipinas. And hindi muna tayo magre-react, hindi muna tayo manonood ng kahit na ano. Tayo ay magtatanim ng microgreen. Yeah. Ito yung isa sa mga matagal ko nang gustong gawin. So, huwag na natin pahabain. Gawin na natin. Actually, na-record ko na to noong mga nakaraang linggo. Ang problema, hindi ko gusto yung intro. So, eto, nire-reshoot natin. Yeah. Okay, unang tanim natin ay, sorry malamok kasi kaya hawak ko to. Unang tanim natin ay wheatgrass. Wheatgrass. And base sa mga nabasa kong research, maganda yung epekto ng juice niya kapag ininom mo. Shit, wala akong ilaw. That is why yun ang napili kong itanim. Wheatgrass, and meron akong kale seeds. Yun yung mga nauna kong in-order pag uwi ko dito sa Pilipinas. Kasi hindi ko siya magawa sa Canada dahil walang kasiguruhan yung pag-i-stay ko doon nung nandun ako. So yeah, tama ako. Yun. So yung challenge ay, kaya ko bang makapagpalaki ng or makapagparami ng microgreen nang walang luxury ng indoor facility. Hindi siya greenhouse para siyang facility talaga na parang garahe na may setup talaga for microgreen. Yeah. And beginner lang ako, noob ako. So kung may suggestion kayo, kung may gusto kayong ituro sa akin tungkol sa microgreen, please feel free na mag-comment. Sabihin nyo sa akin ano yung mga dapat kong gawin. Dumi ako sila. So yan, bumili tayo ng mason jar. Nilagay na natin yung ating seeds ng wheatgrass. So babanlawan natin yung ating seed bago natin, naku naman talaga yung lababo, napakarumi, hayop. Sorry, pagpasensya nyo na. Wala akong, alam mo, hindi tayo tulad ng ibang influencer na nakaready lahat ng visuals nila, ng optics ng kanilang tirahan. Ako kung ano lang ang mangyari, yun na yun. So linisin muna natin. So ayan, banlawan natin. Unang beses, ayon dun sa mga napanood ko, dapat 2 beses mo siyang banlawan. So tulad ng sinabi ko, baguhan ako, ginagaya lang natin kung ano yung napanood natin sa YouTube. Yan. Actually, pangalawang batch na yan ng microgreen. Yung una, bumaho. Yan. Kaya ako bumili ng mason jar. Yung una, itinago ko siya or ibinabad ko siya sa lumang plastic container. Ako naman si tamad, tinamad na palitan yung tubig. So, yan. Ayan. Ayan na. Twice sa dami nung seed yung amount ng tubig. Ayon yan sa ating napanood. Ayan. So, itago na natin siya mabuti bago pa maisama sa munggo. Ayan. Sa ulam na munggo. So, nag-alarm na alas 7 na, 7:30 na. So, kailangan na nating banlawan. Sorry sa audio kasi hindi ko nisusot yung mic. Ang gagawin natin, aalisin natin yung tubig doon sa binabad natin na seed. Papalitan natin, babanlawan natin 2 beses, tapos i-drain natin. Okay? Let's not make the same fucking mistake like we did doon sa first attempt natin. Okay? Medyo nag-ano na siya, umalsa. No? Pansin nyo. Medyo umalsa yung seed. So, hayaan lang natin siyang ganyan. Tapos bukas, pag gising natin, babanlawan ulit natin siya. Tinago ko na siya doon. So, dapat sa dilim mo siya ilalagay para sa kanyang germination. Okay. Pakita ko sa inyo kung mag-germinate siya o hindi. Pag hindi, palpak ulit. Gagamitin natin yung bagong seed natin. Okay? Boing.
So ayan, bago ko ipakita sa inyo kung nag-germinate yung ating wheatgrass, prepare muna natin yung ating coco peat. Yan yung gagamitin natin, hindi muna tayo gagamit ng lupa. Mag-coco peat muna tayo. Yan. Nabili ko rin lang yan online, wala pang 100 piso, nakalimutan ko yung presyo. Ayan. At ang mabuhanging tubig. Pamana, ano na. Diyos ko Lord. Yan. Hanap tayo ng timba. At dyan natin ibababad yung ating coco peat. Dahil dry na dry yan, kailangan niyang magkaroon ng tubig. Pero hindi natin isasama lahat yung tubig, syempre. Bababad lang natin. Kasi iwanan lang natin dyan siguro mga 30 minutes. Tapos itatanim na natin kung nag-germinate yung ating wheatgrass. Third day. Is it third day? Monday ko siya Monday ko siya binabad. Then now it's Wednesday. Wednesday, what time it? Alas 9:15 ng umaga. And ito na itsura niya. Hindi ko na nakuha na yung ibang video, pero ilang beses ko siyang binanlawan yung ating seeds. Okay. Look. Wait, susot ko yung camera. Sprouts na siya. Wait, tumutulo pa. Halos mapuno yung ating sprouting jar. So, ililipat na natin siya at last. Mas okay siya kaysa doon sa ating naunang batch. Yung nabulok. Hugasan muna natin. Ano yung buhangin ng tubig namin, oh. Pamana, ano na. Okay na. Nilisan natin yung tray kasi kapag nag-harvest na tayo, parang magiging problema. I don't know. This is my first time, pero feeling ko kapag maraming masyadong dumi sa gilid, problema siya sa harvest. And then cover it like this. Tapos then we put it in a dark place before natin siya i-reintroduce sa light. Okay. So, fourth day. Check na natin yung ating wheatgrass. Nilagay ko na siya dun sa aking inalis ko na yung cover. Inalis ko na yung cover ng ating wheatgrass dahil lumabas na yung kanyang mga, hindi ko alam kung anong tawag doon. Yan na siya. Ganda-ganda na. Yan. Yung setup ko. Yung rack ko, yung background ko para sa reaction videos ko. Yan. Sorry sa audio again. Nilagyan ko siya ng grow light.
So, kapag tumubo na iba kong tanim, mawawala na itong mga libro. Tsaka itong Sea Strike Freedom. Papalitan ko rin yan ng microgreen. So, ito na yung fourth natin. Fourth day. Ang ganda! Actually, ilabas muna natin siya para hindi siya mag-mold, para mahanginan siya. Yeah. Diligan natin siya. You know what? Fuck this. Walang patabayan. Lupa at tubig lang. Ito na yung ating wheatgrass. Ano ngayon? 6th day. Pang-6 na araw. Siguro nasa weight sukatin natin. Ang daliri na. Ito na siya kaba. 3 inches. Konti na lang. Pwede na natin siyang i-harvest at i-juice. So ito 7 days. Bukas pwede na natin siyang i-harvest. Itong ating pangalawang, ito yung second batch eh. So ito third batch ng ating wheatgrass. Tapos itong first batch natin ng kale, mukhang okay naman. Ay pang 8 araw na yung ating second batch na ginamitan naman natin ng coconut core. Ano? Tadan! I-harvest natin siya. Nahanap ko na yung parts ng aking juicer. So, tapong ko to. Putang ina. Blender na lang. Salain ko na lang. Shit. Yan. So, nilabas ko na yung blender dahil walang kwenta yung ating juicer. Buisit na yun. Siksik na lang natin siya lahat siguro. Kaya naman niya siguro, ano? Lalagyan naman daw ng tubig ayon dun sa mga napanood ko. So, moving forward, ang nakuha nating juice ay yan. Siguro solid na 2 cups. More than 2 cups. Meron pang kaunti dun sa blender. Ayaw na lang niyang lumusot doon sa filter ko. So, gagawa ko siya ng paraan mamaya. Pupunta ako sa city siguro para maghanap ng cheesecloth
para gawing filter. So, ito na ang aking unang wheatgrass juice. Sabi sa internet, ang advice ay 1 to 2 ounce of wheatgrass juice per day, and advisable na inumin siya na wala pang naman yung tiyan. So, yun na nga, gutom na ako. Di pa ako nag-almusal, di pa ako nagla-lunch. Yeah. Let's try this. It's not bad. Either hindi naman siya ganun kapait o nasobrahan ko lang ng tubig na nilagay. Pero okay naman siya, yung lasa niya. May kalasa siya na iniinom ko dati na ginagawa kong juice. Hindi ko lang maisip. Parang cucumber juice. Kasi may iniinom ako dati na cucumber juice na may iba pang halaman. Parang ganun ang lasa niya. Yeah. Isa pa. Last natin for the day, then i-preserve na natin to. Hahanapan na naman natin na lalagyan. So, ayan. That's the end of the journey of that batch. Yung batch na yan ng wheatgrass. Pero feeling ko may second na tubo pa eh. Sana. Para sulit naman, di ba? Ano kaya epekto nun? Curious ako kung ano epekto ng wheatgrass juice. Okay. Araw-arawin na lang natin siya para makita natin yung epekto. Yun lang. Patubo na rin yung ibang batch ng ating microgreen. Siyempre, juice din natin yan. Then, yung kale ay isa salad, I think. Yeah. Umorder na ako ng ibang seeds, yung mixed salad. Yun ang isusunod natin tatanim. Okay? Hanggang sa muli, as always, have the best day to serve, bitch.